nakikita sa atin na minsan na hindi naman nagkakaroon ng kasagutan. Minsan yung pag-aalala natin, dinadaan natin, lalo na yung mga kalalakihan, hindi natin kahayang harapin yung mga gagabundok na kinaharap natin. Anong lagi kasagutan sa atin? Kundi uminom, daanin natin sa inom. At pag-gising natin, masakit na yung ulo mo, nandiyan pa rin yung problema mo, hindi pa rin umalis. So hindi sagot sa mga problema, yung mga bagay na hindi nakakasagot. So ano ba yung nais ng Diyos sa atin? Worry is not the solution to a problem. Sabi niya dito, now Jesus said to not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dahil niya pinasasabi na huwag kayong mag-alala. May sarili ng problema yung araw ngayon na kahit tayo mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga pagsubok. Hindi tayo exempted sa mga alalahanin. Sa totoo lang, mas marami tayong alalahanin. Imagine niyo, para kami makita nyo lagi nakangiti linggo-linggo. Kami mag-asawa, lang trabaho, pareho. Live by faith, sasabihin ng iba, Pastor, di na uso yan ah. Tama, di na uso yan. Kaya nga kahit kami ngayon ay sagana sa pag-ani namin dahil binigyan kami ng authority ng Diyos na mag-withdraw sa kalamitan anytime na nais namin. Ganun kanyaman ng Diyos natin. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Yung pag-aalala natin, ang sabi rito, sa 6:22 ng Matthew, Jesus says it's a question of what you look at. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Ibig sabihin, kung ano yung pinofocus natin, paging nag-focus tayo sa mga problema, ito yung kumukurap sa buhay natin. Kung tayo nag-focus sa mga kadiliman sa paligid natin, ito tayo nababalot. Pero tandaan natin, kung sa bawat paligid natin ay puro kadiliman, garantisado, sa taas, lagi may liwanag. Lagi may liwanag. Diba, tingin natin sa ating sarili, wala tayong pag-asa at puno tayo ng dilim. Tandaan natin, sa taas may liwanag. Kaya sabi ng Diyos dito, so Jesus said, focus your eyes into somewhere else. Focus your eyes into somewhere else. Ang sabi sa Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than them? Imagine niyo nga naman ibon, ano? Hindi naman sila nag-aasik, hindi naman sila tatrabaho, and yet kumakain sila. Ang sabi rin, see how the lilies of the field grow, they do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? So, mas mahalaga tayo sa paanan ng Diyos. Imagine no, kung yung ibon kumakain na hindi nagtatrabaho, how much more time mga anak. Kaya lagi niya sinasabi, huwag kayo mag-alala. I-focus niyo yung mata niyo sa ibang bagay. Naalala ko, sa Hawaii meron yung tawag na Pali Lookout. Ewan ko, meron din yata Tagaytay dito na pagpunta mo ron, para isang siyang bangin. Pag nakita mo yung bagsakan mo, nakakaninig ng tuhod, lalo na pag kayo meron kayong phobia sa fear of height. Nakakaninig ng tuhod, lalo pag nakita yung babagsakan, napakataas. Pero alam nyo, pag doon kayo nakafocus, lahat ng takot nandoon. Pero pag tingin ko, iniba ko yung direksyon ng tingin ko, nakita ko yung napakagandang tanawin sa harapan ko, napakaganda. Minsan kailangan ibahin natin yung tingin natin. Minsan instead na tumingin tayo sa problema natin, tingin natin kung ano ang kaya gawin ng Diyos sa atin. Naalala ko, kaya ngayon alam nyo, bakit ako hindi nag-aalala? Every time hindi ako nag-worry. Sa tagal ko, 1 year na ako sa Pilipinas, naka-1 taon na rin ako. Alam nyo, never ako nag-worry dahil napakabuti ng Diyos. Sa bawat pagmulat ng mata ko, sa bawat araw, binigyan niya ako ng napakagandang babae sa tabi ko para sa paggising ko pa lang. Buo na yung araw ko. Buo na yung araw ko dahil napakaganda ng tingin ko. Sana naman ipasa nyo, huwag naman paggising nyo, pangungot ang nakikita nyo. Huwag naman nyo magayahin si Bishop Ramos. Every time na dumadaan ng matinding pagsubok, nilalabas yung picture ng asawa.
At sasabihin niya, tuwing dumadaan siya matinding pagsubok, kung eto nga, nakatagumpayan ko, yung problema pang kinaharap ko. Huwag ka na mag-ayasip din sa promise. So ito yung nais ng Diyos sa atin na maranasan natin, na matuto tayo tumingin sa nais ng Diyos sa atin. Matuto tayo tumingin sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Dahil ang problema ay lagi nandyan. At ang pag-alala ay hindi nakakatulong kailanman. Pero dapat tayo matutong harapin ang bawat suliranin na kinaharap natin. Sa totoo nga lang po, bago ako napunta rito, madalas ko nakikwento. Nung pinag-give up sa akin ng Lord yung trabaho ko, i-give up mo yung trabaho mo, Lord. Paano naman yan? Ang dami ko pang utang. Nandiyan dyan pa, binabayaran ko pa yung Mercedes-Benz ko. Paano ko babayaran yun? Paano pa yung credit card ko, isang katerbang utang yan? Pero alam niyo, sabi sa akin ng Lord, basta sumunod ka, bahala ako sa'yo. Nung ginibag ko, yung trabaho ko, dinala ko ng Lord, tunay nga sa kanyang mga pangako. Nasabi ko, kukuha ko ng lawyer, good things is things, may bankruptcy. Pero yung time ng kapala ng bankruptcy, ang sabi ng abogado ko, huwag ka na magbayad ng bankruptcy kasi yung utang mo, hindi na nag-exist. Ganon kagaling ang Diyos. Ano man ang kinaharap nyo, kaya patakin ng Diyos. Ano man ang kinaharap nyo utang, ano man kinaharap nyo mga problema. Kung tayo lang matuto mag-focus sa kakayanan ng Diyos, ay kaya niya lahat patakin ito. At sa umaga ito, naniniwala ako na marami nangungusap ang Diyos sa puso niya na marami kayong kinaharap na bundok, pero panahon na para ituon natin ang paningin natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga rito, na kailangan every time na dumadanas kayo ng matinding pagsubok, balikan niyo lang yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Count your blessing. Name them one by one. At makikita niyo yung mga kinaharap niyong pagsubok ay napakaliit kumpara sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para tayo makatayo sa umaga ito, para tayo magising sa umaga ito, para tayo huminga pa sa araw nito ay isang pagpapala sa Diyos. Maraming tao ngayon, kahit oxygen, binibili na nila. Napakapalan natin dahil tayo, hininga mismo natin, hindi na natin kailangan bayaran. Ganon kabuti ang ating Diyos sa bawat sa atin. Ito ang nais ng Diyos na balikan natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin. At ang unang nais ng Diyos, the first thing na kailangan natin gawin to combat worry sa buhay natin is to change our focus from problem to His promises. Kailangan palitan natin yung focus natin, yung problema natin sa pangako ng Diyos sa atin. Naalala ko si Princess noon. Tuwing dinadala namin sa doktor, anak namin maliit. Lagi siya natatakot. Dahil nadala na, tuwing dinadala sa amin, lagi may injection, lagi may siya sa mga bata eh. So one time, dinala namin siya sa clinic. Paglabas pa lang ng doktor, takot na takot siya, iyak na iyak. Lalo na nung nilabas yung injection na napakalaki. Nag-iiyak na siya. Pero alam niyo, the moment na hinawakan ko kamay niya, at tinignan niya ako, nakaramdam siya, nakalm siya, nawala yung takot niya, nawala ang anxiety niya, naramdaman niya, nanududuhan yung tatay niya, nahawak-hawak niya na anuman mangyari, hindi ako papabayaan ito. Doon tumahimik siyang umiyak dahil alam niya na hindi siya nag-iisa. The same way din ang ating Panginoon. Anuman ang kinaharap natin, ay pwedeng natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa bawat sa atin na sabi niya na tayo hindi niya iiwan o papabayaan. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Anuman ang bigatin niyo sa umagang ito, kasama kayo ng Diyos na pinapasa ninyo. Hindi kayo niya bibigyan ng mga bagay na hindi niyo kaya sa buhay niyo. At anuman ang mga suliranin na hinaharap nyo, ito ay isang pagsubok kung saan para lalo tayo tumatag at lalo lumalim ang pananampalataya natin. Ito yung bagay na bibigay sa atin ng lakas para tayo maglumalim, para lalo natin maabot yung pinaka-highest potential natin. Kaya yung mga bata nito, kahit anuman na kaya nila ibigay sa mga Diyos, ibigay nila ng buong tapat, abutin nila yung pinakamataas na kaya nilang abutin sa ating Panginoon, na hindi sila mabuhay na isang mediocrity na buhay, na isang regular na tao, kundi abutin ang kaya gawin ng Diyos para sa buhay nila. Ang nais ng Diyos ay tayong lahat ay mag-exalt sa lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo na sa karyaan ng ating Panginoon. At naniniwala ako, in few years time, siguro 10 ang laki na natin.
Imagine niyo in 1 year time, ang ginagawa ng Diyos, niyayanig ang bayan